Itong sina Panelo na sala-sala ang sinasabi. Na kung saan sinasabi dito na iba ang tinatarget ng International Criminal Court. Ito, pakinggan po natin. Hindi raw usapin ang kaso ni FPRRD kundi ang kanyang nationality. Yan ang paniwala ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. O yan ba yung magtatanggol sa mga Duterte? Iba na ang sinasabi. Kung bakit ipinipilit ng ICC ang paglilitis sa dating Pangulo. Rodrigo Roa Duterte. Mukhang tutuluyan talaga ng International Criminal Court ang trial ni former President Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Yan ang tingin ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Talagang tutuluyan niya ng International Criminal Court, mga kababayan. Napakatibay ba naman ang ebidensya labang kay Duterte? Talagang tutuluyan yan. Sa panayam ni Panelo sa agenda, may motibo umano ang ICC kung bakit ipinipilit na litisin ang dating Pangulo. They're pursuing, targeting the black race. Wala silang dinimandang puti. Yung mga, ngayon, brown race. At saka isa pa, yung mga nagsusuporta sa kanila, may mga umaklas na. And America, the biggest contributor, tinanggal na yung kanilang ayuda. Nasabi raw ito ni Panelo dahil kung ebidensya lang naman ng pagbabasehan, walang korte raw ang papayag na ituloy ang kaso na anyay base lang sa spekulasyon at sabi-sabi. Kabilang na ang rhetoric. Hindi, matibay nga yung ebidensya, mga kababayan labang kay Duterte, kaya nga magtutuloy-tuloy yung kaso ni dating Pangulong Duterte, kaya nga lahat ng apila ng legal team ni dating Pangulong Duterte, lahat po dininay. Ibig sabihin, mga kababayan, kung lahat na dinayan, magtutuloy-tuloy na po yung hearing ni dating Pangulong Duterte, abutin po yan ng ilang taon. Baka dyan na nga siya tumanda at abutan. Ika ni FPRRD, nakasama sa inilatag na types of evidence na ginagamit ng ICC para litisin kung responsable ba si FPRRD sa krimen. Kabilang dito ang public speeches and statements ng dating Pangulo, maging ang official transcript ng Presidential Communications Operations Office. Gaya ng isang speech ni Duterte noong 2016 kung saan sinabi nito na tatapusin niya ang problema ng bansa sa droga at krimen sa loob lang ng 3 hanggang 6 na buwan dahil uutusan daw niya ang pulis at militar na pumatay. Samantala, ang matagal ng contention ng Duterte supporters, ang jurisdiction ng International Court sa kaso, ipinilit lang daw dahil gustong manatiling relevant ng ICC ayon kay Panelo. Hindi kasi pwede, mga kababayan, ganyan yung argument niya. Hindi pwedeng ganun. Kaya naandyan dyan si Duterte, mga kababayan, hindi dahil pinupunterya siya ng International Criminal Court. Kung hindi, may nagdemanda sa kanya dyan, sinampahan siya ng kaso dyan ng kapwa natin Pilipino dahil nga nawala ng tiwala sa proseso ng batas dito sa Pilipinas nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi sino ba naman dito sa Pilipinas ang babangga sa dating presidente o presidente pa nung mga panahon na yun? Diba? Kaya nga siya sinampahan ng kaso dyan. So kaya siya naandyan dyan kasi may kaso po siya dyan at sinampahan siya ng kaso dyan. Yun ang totoo dyan. Kung i-dismiss daw ng ICC ang kaso ni Duterte, lalong hihina ang korte na tinalikuran na umano ng Estados Unidos. Pebrero noong nakaraang taon, nag-impose ng sanctions ang United States sa ICC, kabilang ang blocking of property and assets at suspension of entry para sa ICC officials, employees, and agents dahil hindi daw ito makabubuti sa interes ng Amerika. Ito ay dahil sa pag-iimbestiga ng korte sa close ally ng Amerika, ang Israel. Para sa White House, baseless action ang ginawa ng ICC at targeted din sila sa investigasyon ng korte sa Israel. Isa rin ang Estados Unidos sa hindi kumikilala sa jurisdiction ng ICC ayon sa sanction order na ito ni US President Donald Trump. Samantala, hindi pa raw nakakausap ni Panelo ang pamilya Duterte, pero handa naman daw ang kanilang kampo sa paglilitis. Ayan, mga kababayan, kita nyo, sino ba magtatanggol sa mga Duterte? Yan, sina Panelo, sina Roque. Ano ba si Panelo? Ano ba si Roque, mga kababayan? Di po ba? Kaya alam nyo, sa totoo lang, kaya puro iwas na lang ngayon ng mga Duterte kahit napakarami nilang abogado. Kasi talaga, mga kababayan, mahihirapan sila talagang idepensa yung kanilang sarili. Lalo na sa issue po, mga kababayan, ni Sara Duterte. Na talagang naibulgar, naibulatlat sa publiko yung tagong yaman ni Sara Duterte. Take note, kay Sara Duterte pa lang yun at sa kanyang asawa na si Man Scarpio. Paano pa kaya kung sisilipin lahat ng yaman ng pamilyang Duterte? Baka malula
ang mga kababayang Pilipino po natin. Ano po na talagang hindi simple ang pamumuhay ng mga Duterte. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa issue na ito na pinag-usapan po natin? Comment below na lamang po ha kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa sinasabi ni Robin Padilla na kapag siya po ay naging vice presidente or di kaya naman mga kababayan nanalo si Sarang presidente, kung ano yung ginawa dati ni dating Pangulong Duterte ay gagawin ng paulit-ulit ni Robin Padilla at mas masahol pa kay Digong. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. At ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito naman po sa isa pang balita na nakita po natin galing po sa Corrupt Republic. Sabi po dito, umiingay daw po ang bulong-bulungan sa Kamara na matapos lalo pang lumalakas ang National Unity Party NUP sa pagdagdag ng 7 miyembro na nag-angat dito bilang pangalawa sa pinakamalaking puwersa sa House of Representatives. Ayon sa mga obserbador, hindi umano kontento ang NUP sa kasalukuyang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez at saka daw po nitong si Bogie D, mga kababayan. Kaya matagal nang umiinit ang usapin ng posibleng pagbabago sa liderato. Kasabay nito, lumutang ang mga espekulasyon tungkol sa pagsusulong kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa speakership, lalo na sa gitna ng mga galaw kaugnay ng impeachment at political realignments. Kung bubuuin ang mga pangyayari, mas lalong tumitindi ang tanong, simpleng power shift lang ba ito o isang planadong hakbang para muling kontrolin ang Kamara, mga kababayan? So ibig sabihin, yung issue ng pag-agaw ng speakership, mga kababayan, sa Kamara muli pong umiingay na naman ngayon. Kasi nga, kating-kate itong si Gloria Macapagal Arroyo na maging speaker, mga kababayan, at makuha yung pamumuno dyan po sa Kamara. Siyempre, pag nakuha nila yan, mga kababayan, at nagtagumpay sila na paalisin itong si Speaker Bogie D, kayang-kaya po na nila, mga kababayan, kontrolin ang buong nasa sa Kamara at kayang-kaya na nilang ibasura, ika nga, yung impeachment, mga kababayan, nito pong si Sara Duterte. Kasi nga, kaalyado po yan ni Gloria Macapagal Arroyo. Ang hindi ko lang maintindihan dito sa NUP, ano nangyari dito po kay Congressman Puno? Akala ko ba, mga kababayan, sinusuportahan niya yung mga magagandang ginagawa ng ating pamahalaan?